franchise business! Ito tanging hiling ko talaga na magkaroon ako ng sarili kong negosyo. Salamat po na pili niyo ako. Akala ko po nung una, hindi po totoo. Sobrang blessed po po. Salamat po sa inyo. Kayo po yung binigay ni Lord. Sana po, mapalagunin nyo ito, ingatan, at talaga mahalin. Ito ho ang magbibigay sa inyo ng ginhawa sa buhay. Pangmatagalang solusyon at hindi panandali ang tulong. Yan ang advokasya namin dito sa Dear SB gamit ang mga Siomai Nila franchise business na ito na tumulong magbago ng buhay at magpaunlad sa ilan nating kababayan sa pamamagitan ng pagnenegosyo. At ngayong araw, mamimigay muli tayo ng mga food cart business para sa ilan nating kababayan. Kaya tara, kilalanin natin ang ilan sa kanila dito sa Dear SB. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging maparaan sa buhay. Kaya naman, likas na para sa marami sa atin ang sumabak sa pagnenegosyo. Gaya na lang ni Michelle Santos na kinakailangang dumiskarte matapos mawalan ng trabaho ang kanyang asawa. Yung asawa ko kasi nawalan ng trabaho. Since siya lang naman yung naghahanap buhay. Naiisipan ko yung huling sahod niya. Ipuhunan na lang sa pagtitinda. Kasi wala naman kaming pagkukuhaan. Pagtitinda ng mga ulam ang naisip kagad na negosyo ni Michelle. Anya, araw-araw din naman silang namamalengke, bakit hindi na rin nila pagkakitaan ang pagluluto para may taguyod ang kanyang pamilya? Yung ulam po kasi, doon na namin kinukuha yung pangkain namin araw-araw. At least sa pang-araw-araw namin, nakakasurvive kami. Nakakakuha din kami pambayad ng kuryente, tubig. Kung malakas ang benta, umaabot daw sa 3,000 pesos ang kanilang kinikita. Pero kapos pa rin daw ang halagang ito, lalo't nag-aaral pa ang 4 niyang anak. Minsan umiiyak na kami sobrang tumal, 1.5. Lalo na't nangungupang kami, hindi po talaga siya sapat. Inisip ko din, puro gastos, may mga bayarin sa mga school. Kahit ba sa public sila nag-aaral, syempre may binabayaran pa din dyan, mga project, mga ganyan. Iniisip ko doon, paano kong masusustentuhan kung wala kami pagkakakitaan. Bilang isang single mom, tila buong mundo ang bigat na kinakailangang pasanin sa balikat ni Pauline Quintana. 3 anak ni Pauline, ang kanyang bunsong si Raiken, may iniinda pang matinding karamdaman. Normal ko po siya pinanganak noon. Hanggang sa nag 3 months old na po siya po noon, nakita po namin na may white po siya sa kabilang mata. Yung sinabi ng doktor na cancer, sobrang sakit, para kung binaksak sa lupa. Kakapanganak ko lang noon, as in 3 months lang po siya noon, tinanggalan siya ng isang mata. Sobrang sakit, iyak ako ng iyak. Siyempre, baby po nanay po tayo, kaya masakit po talaga para sa nanay. Pagtitinda ng toge at lumpia sa palengke ang kinabubuhay ni Pauline. Pero kulang na kulang ito para sa patuloy na pagkikimotherapy ni Raiken, lalo't hiwalay na rin siya sa kanyang asawa. Nagbibigay po yung nanay niya po dahil po nakakulong po siya ngayon. Siya po yung nagbibigay ng sustento. Hindi po sumasapat sa kinikita ko po kasi bihira lang naman po ako magtinda. Dahil lagi po kami nasa hospital. Minsan po lumalapit po kami sa government. Miikot lang din po kami sa ganun, gatas, gamot, hospital, bahay. Ilan lamang sila Pauline at Michelle sa mga kababayan nating nangangarap na magkaroon ng sarili at regular na pagkakakitaan para maitaguyod ang kanilang pamilya. At dito sa Dear SB, marami na tayong natupad na mga kaparehong dasal
gamit ang oportunidad ng pagninegosyo. Buksan na yung mga regalo! Isang negosyo na hindi lang sustainable at pangmatagalan, patok na patok din sa panlasa ng masa. Ang Siomai Nila Food Business. Kasama ang iba pang mga individual na dumulog sa ating programa, ating bibigyan ng panibagong pag-asa ang mga kagaya nila Pauline at Michelle. Kumusta? Ganito. Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko kayo dahil kayo po yung mga napili natin ngayong araw. Alam niyo ba, binasa ko isa-isa yung mga comment nyo sa Facebook at bilib naman ako sa mga storya ninyo. Nakita ko talaga yung mga sitwasyon nyo sa buhay at bakit gusto nyo nga umasenso, lumaban para sa mga pamilya ninyo. At kami po ay nandito lang para magbigay ng konting tulong at konting ginhawa. Sana kahit papaano maging parte kami ng pag-angat ng inyong buhay. Kaya huwag na natin patagalin. Kasama ko na kayo. Handa na kayo mabago ang buhay nyo. Hali kayo, sama kayo sa akin. Kasama ni Pauline nung araw na yon ang anak na si Raiken. Nay, congratulations po. Nakahahabag makita ng harapan ang kalagayan ng paslit. Ano pangalan niya? Raiken Versosa po. Ha? Opo, kami yan po. Totoo ba to? Oh, bless. Tito mo pala ako eh. Oh, sabihin niyo pag may mga kailangan pa kayo, baka pwede kami makatulong pa, ha? Opo. Bilib ako dahil single mom ka, may pinapagamot ka pa. Opo. Alam ko, kanina pa kayo nag-aantay, pero at least sulit po ang inyong araw ngayon dahil gusto kong umuwi kayo lahat ng masaya. Huwag na nating patagalin pa. Regalo po ng programang Dear SB para sa inyo. In 1, 2, 3, buksan na yan! Pili na kayo ng Siomai Nila Franchise Business! Pili na kayo isa-isa! Thank you. Welcome! Nay, kamusta? Masaya ka ba? Yes, masaya po. Anong trabaho mo, Nay? Before po, ganito rin po, nagtitinda ako ng Simula po nung mawala yung anak ko, ang hirap na yung nawalan ka tapos wala kang magawa. Kaya sabi ko, kailangan kong mag-move on. Magtinda-tinda, libangan yung sarili. Sumahod nga ako 5 piso eh. Kaya masaya-masaya po ako. Unexpected first comment pero napili po ako. First commenter. Yes, one First time mo comment sumubok. lang po. Congratulations. Thank you so much. Nay, basta tutulungan namin kayo paano palaguin to, ha? Kung dati sumweldo ka ng 5 piso, dito isang siomai, mas malaki pa ang kita mo sa 5 piso, ha? Congratulations, ha? Kasama ni Pauline nung araw na yon ang anak na si Raiken. Nay, congratulations po. Nakahahabag makita ng harapan ang kalagayan ng paslit. Sana'y makatulong sa pagpapagamot niya ang kabuhayang ipinagkaloob natin sa kanila. Ano pangalan niya? Raiken Versosa po. Ha? Opo, kami yan po. Totoo ba to? Oh, bless. Tito mo pala ako eh. Si Raiken Versosa, may ano rin siya, may cancer sa mata. Saan siya nagpapa-opera? Sa PGH po. O, sabihin niyo pag may mga kailangan pa kayo, baka pwede kami makatulong pa, ha? Opo. Bilib ako dahil single mom ka, may pinapagamot ka pa. Naku, tutulungan kita. Versosa ka pala. Thank you po. Palaguin niyo itong negosyo to, ha? Thank you po. Palubuin po namin yan. Yay! Si Michelle naman, hindi pa rin makapaniwala na natupad ang kanyang ipinagdarasal na adisyonal na kabuhayan. Sobrang saya. Saya ka? Ikaw tinawagan ko kagabi, no? Ako mismo ang personal na nagko-contact, tumatawag, at nagbabasa ng mga comments. So, nabasa ko yung comment niya. Congratulations sa'yo, ha? Thank you po. Tinawagan ko siya kagabi.
Hindi siya makapaniwala. Hindi talaga ako nagpapakita, pero kagabi, ayaw niya maniwala doon sa office yung kasamahan ko na pinapatawag ko. Kaya sabi ko, sige, pakita mo na ako para makita niya ang totoo, para pumunta siya. Nung nakita niya ako, hindi siya makapaniwala. Nagtatalon pa ako. Nagtatalon siya kahapon. Umiiyak na nga siya, kagabi pa lang. Hindi ko expected kasi po ang dami rin ganyan. O, ngayon, totoo to. Sige. Totoo. Congratulations. Totoo. Congrats! Malaking bagay para sa mga ina gaya nila Michelle at Pauline ang negosyong ipinagkaloob natin ngayong araw. Lalo na't magsisilbi itong daan upang mas mapabuti ang pamumuhay ng kanilang mga pamilya. Dagdag kita, tsaka dagdag business, dagdag na rin sa paninda ko na menu. At yung cart na yan, panghabang buhay mong business yan. Kung malubog ka sa ngayon, pwede kang umahon, magtinda ka ulit gamit ang cart. Pangarap ko po yun sa tutuusin lang po. Kasi may nakita po ako na dati na natitinda ng siomay nila. Nakita ko po yung sabi, gusto ko rin ng ganyan kasi malaking bagay yan para sa mga anak ko. Anak, kung mapapanood mo to balang araw, maraming salamat sa'yo dahil sa'yo natuto kong humarap sa hamon ng buhay. Malalagpasan mo din yung problema mo sa buhay. Yung sakit mo ng ganyan, malalagpas mo din. Pagaling ka pa para makasama ka namin. Muli po, congratulations sa lahat ng winners ng Siomay Nila Franchise Business! Alam niyo po, ito yung lagi kong sinasabi na magbibigay tayo ng maraming trabaho, maraming kabuhayan para maiangat natin ang mga sarili natin sa hirap dahil yan din ang ginamit ko para matulungan ang sarili ko at pamilya ko. Gaya po ng tagumpay ng aking kwento, gusto ko magtagumpay din ang kwento ng bawat Manileño. So sana po mapalagunin nyo ito, ingatan at talagang mahalin kasi ito ho ang magbibigay sa inyo talaga ng ginhawa sa buhay. Maraming salamat. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang DSB! Sa mundo kung saan ang kuryente ang nagpapatakbo ng karamihan ng mga ginagamit natin, hindi biro ang mabuhay sa dilim. Pero ano pa man ang sakripisyong kailangan gawin, hindi namatay ang liwanag ng pag-asa sa buhay ng magkakapatid na Eugenio at ng kanilang tatay Rolando. Sa kabila ng dilim at papugsong-bugsong ulan, nakuhanan ng litrato ang dating street sweeper na si tatay Rolando na matiyagang tinuturuan ang kanyang anak sa labas ng bahay gamit ang ilaw mula poste. Bali, yung time ng pandemic, lari naman po kung mapagtuunan ng panahon, kundi mga anak ko na lang. Ilang taon na rin naman kayo yung asawa ko. Kaya doon ko na lang pinuko sa kanila. Yung turuan ko na lang sila. Hari. Wala ka? La. Mo. Ako po si Mark, grade 3 po. Ako po yung nakuha ng video. Ang ginagawa po namin nag-aaral. Wala pong ilaw. Naputulan po eh. Sa typical ng pamumuhay, mag-brownout ng isang gabi, hirap na rin po ang tao. Pero kami, araw-araw, nararanasan po namin ang walang kuryente. Mahigit 3 taon nang tinitiis ng mag-aama ang mamuhay ng walang kuryente. At kahit sumikat na ang araw, hindi rin ito sapat para makakilos sila ng maayos dahil naman sa tindi ng init, lalo na ngayong tag-araw. Sobrang hirap po. Napakahirap.
Sa umaga, gigising ako. Magluluto po ako ng pambaon nila. Kanin lang niluluto ko. Tapos yung ulam naman po, nuutang ko lang din sa may kapitbahay ko. Hindi ko naman pinabayaan yung mga anak ko. Talagang pinurus ko sila na mag-aral kayo. Kasi wala na ako. Ako na lang eh. Kaya sa tuwing aalis ang mga bata, doon na lang nagkakaroon ng oras para sa sarili si Tatay Rolando na ginagamit pa rin niya para asikasuhin ang iba pa niyang pangangailangan sa bahay. Lalo na't matapos mag-viral ang post tungkol sa kanilang mag-aama, may mga taong tumulong at nag-donate ng baterya ng kotse at solar light para kahit papano ay may liwanag sila sa gabi. Sa ngayon po, hirap pa rin naman po dahil papacharge ako ng battery. Hindi pa po ako nakakasabit ng mga kaukulang requirements para makapag-apply ng kuryente. Wala ring sariling linya ng tubig ang kanilang bahay, kaya napipilitan silang makiigib sa kapitbahay araw-araw sa halagang 20 pesos. Mabigat ito para kay Tatay Rolando na kumikita lang sa pagsa-sideline bilang karpintero at paggawa ng mga daspan. Talagang napakahirap. Sana babago naman yung sitwasyon ng pamumuhay namin. Hindi yung lagi kaming hirap sa buhay. Hindi man masyadong damdamin, tiyak ni Tatay Rolando na naiintindihan ng kanyang mga anak ang kanilang sitwasyon. Yung tatay namin, mabait, masipag, yahanap. Wala din ng bigas. Masakit po yun eh. Diyan yun eh, sakit yun eh. Kumukulo, utang din ng bigas. Pag walang ulam, gatas na lang ulamin, tas asin, toyo. Kanin sinagot ko. Na may asin ko. Masarap po. Kahit wala kaming ilaw, hindi kami naiingit sa kapitbahay eh. Kasi magkakaroon din naman kami na eh. Susunod na buhay. Pero sa panganay ni Tatay Rolando na si Roselyn, na masumulat na sa bigat ng kanilang kondisyon, matindi ang epekto nito sa kanilang paglaki. Simula nung nawalan po kami ng kuryente, nahirapan po kami kumilos-kilos sa bahay ng basta-basta lang po. Sa akin po, wala pa po akong magawa dahil po wala pa po ako sa tamang edad para magtrabaho. Tapos po yung gusto ko po, lumipat po kami ng bahay. Nangangako rin po ako na paglaki ko, iaahon ko po sila sa hirap. Ganun po. Tapos po, bibigyan ko po sila ng sarili nilang matitirahan. Kaya pinupos ko yung mga bata na makapag-aral sila ng wasto para hindi hirap sa pamumuhay. Mga anak ko, magsikap kayong mag-aral para may maganda kayong kinabukasan. Yun lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Magandang kinabukasan. Dalawang taon mula nang mag-viral ang post tungkol kina Tatay Rolando at Mark, hindi akalain ng uploader na si Jonathan na hanggang ngayon ay may mga tao pa ring handang tumulong sa mag-aama. Siyempre masaya. Masaya kasi nakatulong ka sa taong nangangailangan ng tulong. Kasi naniniwala ko na ang pag-aaral siya yung susi kung paano sila uunlad na mag-ama eh. Kasi yun yung kayamanan na hindi mananakaw ng ibang tao. Kahit ilang taon nang nabubuhay sa dilim ang pamilya ni Tatay Rolando, pinuno naman niya ng liwanag ang kanilang tahanan. Kakayanin ko po ito. Alam mo yung mga pagsubok na dumarating sa buhay namin mag-anak, gagampanan ko alang-alang sa kanila. Kaya bilang pagkilala sa kanyang pagsusumikap para sa kanyang mga anak, sagot na ng Dear SB ang mga bagay na makapagpapagaang sa kanyang mga dinadala. May kasabihan nga, ang ina ang ilaw ng tahanan. Pero para sa mga anak ni Tatay Rolando, bukod sa yung tumatayong halige, siya na rin yung ilaw ng kanilang tahanan. Mga ilang taon na rin simula nung namatay yung kanyang asawa, kaya medyo malaking dagok yun
at literal na wala silang ilaw sa bahay kasi wala silang kuryente. Nandito tayo ngayon sa may Farmville, dito po sa Cubao, para magbigay ng isang araw na tatatak sa kanila at magbibigay ng ilaw at pag-asa para sa kanilang buhay. Tara, excited na ma-meet sila. Magandang araw po, Tatay Rolando. Ako po si SB. Araw linggo. Sam Versosa po ako. Kumusta po kayo? Ito ba yung mga anak nyo? Tay Rolando, napakinggan ko po yung storya ninyo and nabilib po ako sa sipag at determinasyon yung gabayan, yung pag-aaral nila kahit sa ilalim lang ng ilaw ng poste. Sino ba yung pangalawang anak? Ikaw ba yun? Mark, kamusta yung pag-aaral mo? Tay, bakit napakalaga ng pag-aaral para sa inyo sa mga anak ninyo? Kasi yun lang ang, yung edukasyon, hindi kailangan manakaw sa iyo. Alam mo tay, alam mo, nararamdaman kita kasi yan din ang sabi sa akin ng tatay ko dati nung lumalaki ako. Kaya ako mismo, nung bata ko, nag-aaral din ako na mabuti. Talagang ginalingan ko, nagsipag ako para matapos ako. Kaya ngayon, natulungan ko na yung mga magulang ko, pati yung mga buong pamilya ko. Kaya ganun din sanang gawin ninyo, okay? Sa puntong ito, wala pa rin kaalam-alam ang mag-aama tungkol sa mga sorpresang naghihintay para sa kanila. Bilib ako sa determinasyon ng tatay ninyo na itaguyod yung buong pamilya nyo. Alam niyo ba kung nasan kayo? Nandito po tayo sa programang Dear SB. Itong programa po namin, ito po yung programang tumutulong sa mga kababayan natin na kahit may pinagdadaan ng mga pagsubok, nagsusumika pa rin katulad po ninyo, Tay Rolando. Kaya meron po kami mga hinandang sorpresa at regalo para sa inyo. Handa na ba kayo, Tay? Tara, samahan niyo ako. Meron kaming hinandang negosyo package para sa inyo. Ito po. Tay Rolando, ito po yung negosyo package na regalo ng Dear SB para sa inyo. Mga bagong tools po para magamit nyo sa pagkakarpintero nyo, sa pagsaservisyo nyo sa labas. Nakita ko, luma na po yung mga gamit ninyo at meron din tayong mga gamit para magawa kayo ng mga dustpan pang sideline po ninyo. At hindi lang po ito ang regalo namin sa inyo, Tay. Tutulungan din namin kayong malagay sa isang service app online para mas dumami po yung mga kliyente ninyo at mga customers ninyo. Okay. Salamat po. At syempre, dahil nagdinegosyo kayo at nagse-service kayo ng carpentry sa labas at nasa online service app kayo, bibigyan din namin kayo ng bagong cellphone para mas makontak kayo ng mga customers ninyo. At Tay Rolando, hindi lang po kayo yung may regalo. Meron din po kaming regalo, yung Dear SB, para sa mga anak ninyo. Meron po kaming regalong scholarship at allowance para sa kanilang pag-aaral. At syempre, hindi pa nagtatapos yan. Gusto ko habang nag-aaral kayo, mag-enjoy din kayo. Kaya may mga regalo ko para sa inyo. Ilabas na yung mga bisikleta natin! Ito, Jet, para sa'yo. Mark, ito yung bike mo. At syempre, para kay Ate Rochelle, ito. Pero hindi pa nagtatapos yan. Meron pa kami regalo mga school supplies para sa inyo. Ilabas na yan! Masaya po. At higit pong pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil isa po kayo sa naging assessor po niya. Oo naman. Alam mo, kami po dito accessory lang at tumutulong po sa mga kababayan natin. Pero hindi pa po tapos ang regalo namin. Lahat po kayo may bagong cellphone. Bigay ng Dear SB. Di ba? May cellphone ka para magamit nyo sa pag-aaral. Pero hindi pa rin tapos yan. Meron pa rin kami regalong grocery package para sa inyo. Hindi matatapos ang programang to nang walang grocery package. At sabi ko nga, Tay, lahat ng tukulang pa. Meron din kaming regalong solar panel sa mga monoblock na chairs at table para magamit nyo po sa bahay ninyo. Magkaroon kayo ng ilaw. At syempre, hindi kayo mainitan, lalong-lalo na ngayon, summer, medyo mainit. Para rin sa inyo mga bata, makapag-aral kayo na mabuti, makakain kayo na maayos. Regalo po ng Dear SB para sa inyo po, Tay. At asahan ko po, Mang Rolando, na magagamit nyo ito para mataguyod yung inyong pamilya at mas mapalago pa. Salamat po na maraming. Malayo-layo pa ang tatahakin na mag-aama para tuluyang magbago ang kanilang buhay. Pero sa ngayon, masaya ko na kahit papano ay maiibsan ang kanilang pinapasan at mas magiging komportable ang kanilang buhay na malayo sa init at dilim na kanilang kinasanayan.
araw, bibisitahin natin si Joy Mitra na nabigyan natin ng Show Maynila franchise business nung nakaraang taon. Tinulungan ko rin po yung sarili ko na mapalago po yung binigay niyo pong negosyo. Congratulations, ha? Joy, congratulations. Ito yung sikat na Show Maynila. Bro. Ako po si Jan Fernandez Colgas. Pinanganak po ako ng may club foot disorder. Ano nga pinakamalayo mong na bike na? Baler. Tindi nun ah. Yan, yung malaking regalo na yan, para sa'yo yan.